Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Aniya kita karon aron sa paghisgot sa ka fiesta nga importante sa simbahang Katoliko. Kini atong buhaton usa ka Bisaya English nga pamalandong or catechesis regarding ani nga fiesta nga dako diha sa simbahan nga Katoliko. Ang pinakanindot nga natong buhaton aron masabtan nato ang atong mga pamaagi, mga kapistahan ato siyang hinahinay nga sabton o pamalandungan nganong ando na kana nga piyesta. Pista sa Immaculata Concepcion, Disyembre 8. The Feast of the Immaculate Conception is one of the most important Marian solemnities for Catholics because it celebrates Mary as conceived without original sin, a sign of God's grace and her unique mission in salvation history. Ang iyang theological o spiritual nga meaning, ang dogma nga gipaybalo ni Pope Pius IX sa 1854. Ang title sa aning dogma, aning document is Ineffabilis Deus. Anhi nga dogma gipahayag ni Pope Pius IX niadtong 1854. Si Maria giluwas gikan sa sala sa sinugdanan sukad sa unang higayon sa iyang pagkatao. Mao gina ang main message ani nga document. Si Maria giluwas, wala na siya bahid sa sala nga panulungdon. This does not refer to the virginal conception of Jesus. Wala siya labot nga birhin si Mary sa pagka tao ni Jesus, but to Mary's own conception regarding sa iyang pagka tao ni Mary. Ang central teaching mao nga God prepared a pure and spotless womb to receive His Son. Mao gini ang pinaka-center aning dogma nga ang Dios miandam og ana ka spotless, walay bahid sa salang panulungdon arang sa mahimong inahan sa iyang anak na si Jesus. For Catholics, Mary Immaculate is a sign of hope. If she was preserved from sin, we too are called to holiness through grace. Mga huna-huna mga pagtulunan aning butanga, aning sa iyang pagka-immaculate, sa iyang pagkatao nga walay salang panulundon. Mary as model of faith, her freedom from sin made her totally available to God's will. Pasabot ani nga ang iyang pagkawalay sala maoy nakapahimo niya nga tibuok gayud siya para sa Dios. Dili siya partial, wala siya kulang, kumpleto gayud siya. Tibuok on every part sa iyang personhood is only to glorify God.
for God's will. God precedes works. Grace precedes works, meaning ang salvation nga gasa nga free gift of God, usa siya kagasa nga dili gikan sa tao. Then Mary isipinahan sa simbahan, ang iyang pagkaputli ay guarantee sa iyang protection and intercession. Masya may kanan pinakanindot kay ang her purity is a guarantee of protection and intercession. Huwag yung makabangbang ni Mary kay tungod sa iyang purity nga di lang iyaha, di lang niya personal initiative, di lang niya kagalingon nga paninguha, kundi kabubuton sa amahan. Mao na itong ibutang sa itong una kung unsa gid na halang doon si Mama Mary para sa mga Katoliko, kay tungod pinaagi kang Hesus siya gimugna, giplanuhan gid siya sa amahan, or else dili matawo si Jesus. Kay wala na sa plano sa amahan nga magmagic. Ang mystery of incarnation moagi gyud pinaagi sa aning sitwasyon. Aning nga connection na ay event nga nahitabo, usa ka milagro sa Binisaya pa. Wala damha nga sa Lourdes, France, sa atong mga tuiga 1858, samtang wala pa may bawaan sa tanan kung unsa gyud ni ka importante ang Immaculate Conception. Dito nakita sa usa ka vision, nagpakita si Mama Mary ngadto sa mga simple nga mga bata na mag-uuma. Na dito si Bernadette, Francisco, na dito si Bernadette. Ito nang balikon kay may confusion. Si Bernadette ang visionary ato nga milagro ngadto sa Lord. Wala labot si Francisco, kasi si Francisco to ato siya sa Fatima. Nagpakita si Mary kang Bernadette ug nagpailaila isip Immaculate Conception, confirming sa dogma nga atong nahisgutan. Tradisyon o mga batasan o mga kinaiya, mga panghitabo sa Italy, sa Italy, holiday na siya with solemn liturgical celebration. Sa Rome, ang Pope sa sign of devotion, mato na siya sa Osaka Plaza sa Piazza di Spagna para mag-greet sa statue of Immaculate as a sign of greeting, no? Taliwa sa mga Roman people. Then many cities hold processions, torchlight vigils, and community prayers. Daghan na kay siya diri sa Italy anang adlaw sa December 8. Mga common customs diri na pamatasan mo ang beginning of the Christmas season. Mao na siya ang pagsugod na sa Christmas season diri. Mga pamilya magandam og bilin o mag-decorate sa ilang Christmas tree. Uban nga
lungsod maghimos lag bonfire o mga fiesta. Then other countries diri sa Europe, sa Spain, Portugal, Malta, Latin America, mag-celebrate na siya kuan gyud, grabe ka anak ka importante, anak ka bibong selebrasyon. Mao kini ang atong first part sa atong gisgutan bahin sa Immaculate Conception. I hope nakatabang siya gamay kung unsa siya kaimportante, kay napa may mga dugang nga pagtulunan sama ni Mary and True Freedom. Ang Immaculada nagpakita nga tinuod nga kagawasan dili mao ang pagbuhat sa gusto, kundi ang pagpuyo nga walay gapos sa sala. Her freedom is total availability to God. Freedom is vocation to love, not isolated autonomy. Mary and universal call to holiness. Her purity is not isolated privilege, but a sign that all are called to live in grace. The Immaculate reminds us that holiness is possible because God's grace sustains every journey. Mary is the new Eve, where Eve fell into temptation. Mary responded with faith and obedience. The Immaculate is the sign of a new beginning. Humanity opens to redemption. Mary and the beauty of the Church. Her purity is an image of the Church as a bride without spot or wrinkle. Ephesians chapter 5 verse 27. Then the feast renews trust in the Church as mother who generates faith. Mary and hope for the world. In times of war, division, crisis, the Immaculate is a sign of hope. Her figure invites us to believe that light is stronger than darkness. The feast becomes an announcement of peace and confidence, especially for the lost. Ang pista sa Immaculada dili lang hinumduman sa usa ka pribilehiyo ni Maria, kundi usa ka pagtawag sa pagpuyo diha sa grasya, sa kagawasan o sa paglaom. The Feast of the Immaculate is not only a memory of a Marian privilege, but an invitation to live in grace, freedom, and hope. Mary teaches us to look beyond our fragility, to trust in God's mercy, and to become signs of light in the world. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.